ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating Journey in the Word, 41st day na po. Siguro dun sa iba, or karamihan na po kasi ang nakalagay sa ating mga advertisement, 40 days, ano po. So para naman hindi mabitin yung ating linggo, so tapusin natin yung buong weekdays natin. So 41st day.
kailangan nating malaman ano na ba ang nangyari, ano na ba ang ginawa, ano ba ang benefit or paano ba nabago ang buhay natin within 40 days matapos natin mag-join sa journey na ito. So inanyayahan ko po ang lahat, tayo munang manalangin bago tayo magpatuloy. Panginoon, salamat ngayong oras na to sa iyong kabutihan. Thank you, Panginoon, sa ika-4 at isang araw, Panginoon, na kami minsan pa ay makapagsama-sama, makapakinig ng iyong salita. Hayaan mo, Ama, ang iyong banal na spirito ang sa amin ay manguna. Ikaw ang mangusap sa amin na personal way. At hayaan mo, Panginoon, na ang aming spiritong gutom sa iyong salita ay mabubusog, Father God. At hindi kami waalis o hindi matatapos ang online na ito, Panginoon, ng WeekWR MP100. Salamat po, Panginoon. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen. Ayan. Welcome po sa ating mga viewers ngayon. Excuse po. Hello mga ka-journey. Gusto kong mag-shoutout muna yung first na kasama natin si Ate Len Aha. Siyempre, nandiyan ang ating mga pastors, Pastora Arlene, Pastor Chris Panungaw, and Pastora Rose. And special mention, shoutout sa aking mahal na kaibigan, co-teacher, siguro kilala to ni Ma'am Rose Acorda, Sir Bonkers, Sir Gavina, 40 days, shoutout sa'yo, sa iyong sama sa amin. Gulat na gulat ka na may pang 41 days, no? So ngayon, hindi ka na na-surprise. So salamat. Alam namin na ito isang achievement and I believe maraming mga bagay na ginawa ang Panginoon po sa ating buhay. Hindi ko na natanong si Sir Bong kanina, pero sabi niya, in 40 days of this journey, meron siyang mga prayers sa Panginoon and His word granted. Hindi ko na alam specifically, pero nagpapasalamat tayo. When we place our faith in God and we hold on to His word, alam po talaga natin na ito ay bibigyan ng Panginoon ng katugunan ng kanyang salita ayon sa ating mga pananampalataya at sa ating pananalangin. His answers will come to us in His time, in His will, and in His way. At dahil dyan po tayo magbukas ng ating Biblia sa Deuteronomy 32, verse 47. Sa Tagalog po ay Deuteronomio 32:47. Ayan, last day na to pero bakit nakakakaba? Yan, basahin nga po natin yan. Ang sabi ng ating salita, you can read it aloud. Maganda po yan. Kahit kayo lang ang nasa inyong mga tahanan, sabay-sabay po tayo. Ready, go. Hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito, magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na angkinin ninyo sa kabila ng Jordan. So bago ko basahin yung isa pa nating text, bigay ko muna sa inyo ang konteksto. Ano ba yung kwento dyan sa Deuteronomy 32:47? Yan po ay mga panahon na kung saan ay kinausap ng Panginoon si Moses. Kung babalik kayo sa chapter 31, sinabi ni Moses na siya ay 120 years old na nung panahon na yon. Sabi niya malapit na siyang mamatay at alam din niya na hindi niya madarating ang lupang pangako. Matatanaw niya lamang yon. Ang sa madaling salita, si Moses ay kinausap ng Panginoon at pinaakyat sa may bundok ng Nebo kung saan doon mismo siya mamamatay. At sabing ganon, ni Moses, alam niya kung sino ang papalit sa kanya. Yun ay si Joshua. Kaya tinawag niya si Joshua at sinabi niya kay Joshua na siya ang magdadala at mamumuna sa mga Israelita para makatawid sa Ilog Jordan at marating ang lupang pangako. So kung babasahin niyo po ang konteksto ng chapter 31, sinabi dyan ng Panginoon kung ano ang mangyayari kapag ang mga Israelita ay pumunta na sa lupang pangako. Alam ng Panginoon, sabi niya, alam ko yung mga galawan nyo, in my own words, no? Sabi niya gano'n, alam ko yung mga galawan. Kasama niyo pa nga lang ako nagre-rebelde na kayo. Lalo pa kapag wala ako, kayo ay sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sinabi niya kay Moses, nabasahin mo ang awit na ito. Yan yung nasa chapter 32. Basahin mo ito sa mga Israelita para alam nila, ito ang magpapaalala sa kanila kung ano ang aking ninanais at kung ano ang magaganap kapag sila ay nasa lupang pangako na. At sa verse 47, sinabi ng Panginoon na kung susundin ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain, aangkinin ninyo
sa kabila ng Jordan. Hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito, magbibigay ito sa inyo ng buhay. So sabi natin ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay buhay. Pwede niyo bang ulitin po? Ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay buhay. So pag sinabi nating buhay, it possesses life. So pag sinabi naman natin nagbibigay buhay, ito po ay source, ito ay pinagmumula ng buhay, ng encouragement, ng katotohanan, at maraming mga bagay ang sa atin ay magaganap kapag ito ay ating pinanghawakan. So sinabi ni Moses, yung mga sinasabi ko, yung mga utos ko, hindi ito basta-basta lang. Di ba po tayo kapag may sinabi ang tao, o kaya mga magulang, makinig ka kasi yung sinasabi ko, hindi to kung ano-ano lang, hindi eme-eme lang, tama? Lalo na po ang salita ng Panginoon. So binigyan natin ng title ang ating isi-share ngayon, The Living and the Life-Giving Word of God. Amen po ba yun? Ang buhay at nagbibigay buhay na salita ng Diyos. Ang salitang buhay at ang salitang nagbibigay buhay. Sige po, tayo nang magpatuloy sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Sabi dun sa John 6:33, ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakapagbibigay buhay. So kanina, sabing ganon, ang salita ay buhay. Ito naman, ang sabing ganon, ang salita ay nagbibigay buhay. The words that I have spoken to you are life and spirit. Katulad ng binanggit natin, 2 Timothy 3:16, sa mga nakaraang nagbahagi, sabi natin ang salita ng Panginoon ay, hininga ng Diyos. Kaya alam natin na ito ay nagbibigay buhay. So ngayon pag-usapan na po natin. Sabi natin, buhay at nagbibigay buhay ang salita ng Diyos. So ito po yung dalawang bagay na gusto natin bigyan ng diin sa oras na ito. Number 1, God's Word brings life to our hearts. Ayan, nakita niyo naman, may pa-clip art tayo. God's Word brings life to our heart. Magpupunas muna ako ng pawis natin. Wala tayong electric fan kasi may ingay siya ngayon. Yan, God's Word brings life to our heart. Sabi niyo nga, heart. Ayan, so yung heart daw natin, this is an organ in the human body about the size of our fist. Ayan, ito yun yung kamao. So siguro sa the size of your fist. So maybe magbavari yan, depende kung gaano kalaki yung fist natin. Pero yung heart natin, yan yung size niya. According to research, sabing ganon. And the basic function of the heart is to pump blood and oxygen around the body and deliver waste products, which is the carbon dioxide, back to the lungs to be removed. So ito yung heart natin na talagang sobrang mahalaga. Para sa lahat ng tao physically, at sa mga mananampalataya. Nagsasabing si Jesus ay Panginoon. Isa ito sa mahalagang bagay. Actually, merong scripture sa Bible, hindi ko na siya nabalikan, pero ang sabi ng Panginoon, my son, give me your heart. Hinihingi ng Panginoon na ipagkatiwala sa Kanya natin ang ating mga puso. Bakit? Kasi sa aklat ng Proverbs 23, kung hindi ako nagkakamali, sabing ganun ay, take care, this is not the exact word, guard your heart because there lies all the issues of life. Lahat ng lahat ng usapin, lahat ng issue, lahat ng mga kung ano-ano pa, yun ay nandun sa ating puso. And ibig sabihin po, ang salita ng Diyos ay meron siyang kakayahan para bigyan ng buhay. Tama po? Bigyan ng buhay ang ating puso. Amen po ba yun? So titingnan natin, bakit napakahalaga na malaman natin na ang puso natin ay magsisilbi dapat na tahanan o panahanan dapat ng salita ng Diyos. Para mabuhay at patuloy na tumitibok, magkaroon ng heartbeat spiritually ang ating puso, dapat pinifeed natin ito ng salita ng Diyos. Amen po ba yun? Napaka-importante nun. Napaka-importante ng salita ng Diyos na punan yung mga spaces sa ating mga puso. Bakit po? Bakit? Number 1, without God's Word, life is clueless. Amen ba yun? Kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin alam kung ano ba ang mangyayari sa hinahanap. Technically, hindi naman talaga natin alam. Amen po ba? Walang makakapagsabi, bukas, buhay ka pa. Walang makakapagsabi, bukas, ito ang gagawin natin, ano ang mangyayari sa atin.
Ano po? Pero ibig sabihin, sa salita ng Diyos, God reveals His plan to us. God reveals His will to us. Pag binasa niyo po ang Biblia mula sa Genesis hanggang Revelation, makikita natin the plan of redemption. Bago pa tayo magkasala, bago pa magkasala si Eve at si Adam, bago pa pumasok ang kasalanan sa mundo, the Lord has planned beforehand His plan of salvation. Tama po, kasi all-knowing siya eh. Alam niya what will happen in the future. So tayo po, napaka-importante na meron tayong salita ng Diyos. Kasi kung wala tayong salita ng Diyos, clueless ang buhay. Hindi natin alam ano ba ang naghihintay sa hinaharap. Pwede, meron tayong mga goals, meron tayong mga pangarap, pero alam po natin na ang buhay naman natin, sabi nga sa Aklat ng Santiago, ito ay katulad ng mist, parang hamog lamang. Tama po, hindi natin alam, napakadali lamang ng buhay, and at the same time, napakahalaga na alam natin ano ba ang naghihintay o ano ba ang buhay na plinano ng Diyos para sa atin. Kapag ang buhay po natin ay clueless without the Word of God, it's like navigating the world without the world map. Tama po. Kasi hindi natin alam saan tayo papupunta. Kung tayo po ay walang salita ng Diyos, bilang mananampalataya, clueless tayo, katulad ito ng isang doktor na kompleto ang lahat ng kailangan niyang tools para sa surgery, pero hindi niya naman alam kung ano ba yung sakit ng kanyang ooperahan. Tama po? Kapag wala ang salita ng Diyos sa isang mananampalataya, ito'y katulad ng isang guro, walang lesson plan. Hit and miss kung ano na lang ang maituro. Nakuha po natin. So sabi po ng kanyang salita, truth shining light guides me in my choices and decisions. The revelation of your word makes my pathway clear. To live my life by your righteous rules has been my holy and lifelong commitment. I'm bruised and broken, overwhelmed by it all. Breathe life into me again by your living word. Amen po ba? Yan si Haring David. Alam niyo po sa ibang translation, ito yung sinasabi natin, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Without the word of God, kuha po natin, kahit gaano kaganda ang ating mga pangarap, without the word of God, it's like we are walking in darkness. Or maybe we are walking in darkness so as our eyes are closed. Kasi hindi natin alam, walang mag-guide sa atin, walang magsasabi sa atin, walang spiritual map. Kaya ang sabi ni David, kung wala ang salita mo na nagre-reveal sa akin kung saan ang tamang landasin na dapat kong tahakin, ano po, walang halaga yung aking mga desisyon, yung mga pagpili-pili na gagawin ko sa aking buhay. Ma-overwhelm ako, punong-puno ako, yung aking puso ng mga kaganapan sa aking buhay. Ito yung gusto ko sa sinabi niya, breathe life into me again by your living word. Dumarating ba kayo sa panahon, parang nagsisikip kayo sa ang inyong paghinga? Pakiramdam nyo, kulang ng hangin, lalo na ngayon, summer na. Tama po? Katulad ng binanggit ko dati, whenever we read the Word of God, it is like as if we are, breathing the breath of God. Amen po ba yun? Hininga ng Diyos. Naka po natin sa mga panahong naghihingalo ka na kapatid. Sa mga panahong nakausap mo na lahat ng pwede mong lapitan. Sa mga panahong nakausap mo na pastors mo, counselors mo, kaibigan mong pastora, tama, mga kapwa mo Kristiyano, pero pakiramdam mo, kulang pa. Punta ka sa salita ng Diyos. Dahil ito ay magbibigay buhay, at ito ay magbibigay at ihingahan ka nito sa naghihingalo nating buhay espiritual. Amen po, lakad sa Panginoon. It is important that we resolve in our heart and we believe that God's Word brings life to our heart. Napaka-importante ng salita ng Diyos. Tama po? So that we cannot be left in the dark. Na alam natin ano ba yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Katulad ng binanggit ko, without God's Word, life is clueless. Nakuha po natin. Ayan po ang nakalagay sa ating salita. Sabi sa 2 Timothy 3:16 message, the Word of God shows us the truth, exposing our rebellion, correcting our mistakes, training us to live God's way. Kasi aminin natin, bilang tao, iisip natin kasi we pray pag may kailangan, sisimba, kapag may blessing, pero hindi natin alam ano ba yung kalalagayan natin. Minsan or kadalasan, yung standard natin para masabing
mabuti tayo or okay tayo. Wala tayong ginagawang krimen, nagsisimba naman tayo, nagpipray naman tayo, hindi naman tayo nang-aapak ng ibang tao. Kung yun tayo, congratulations po. Ibig sabihin, tayo ay mabuting tao. Pero sa ating spiritual na kalalagayan, clueless tayo. Unless mabasa natin ang Biblia at makita natin sa kanyang salita na walang sino mang mabuti. At sabi sa kanyang salita sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Kung hindi natin alam ang Biblia, isipin natin, di natin kailangan ng Panginoon. Magiging masaya tayo sa religion, di natin kakailanganin ang relasyon ng Panginoon kasi akala natin okay na tayo. Akala natin walang problema sa atin. Pero ang totoo, we have this spiritual sickness. Tama po, spiritual disease. And that is spelled as S-I-E-N. Ano po? Sin. Kuha po natin. Pero nung nakita natin ang salita ng Diyos, hindi na tayo clueless. Ipinakita ng Panginoon who we are, who is man in front of the Holy God, who is a sinful man in front of the Holy God. Kuha po. Okay, pangalawa po, sabi natin, without God's Word, living is pointless. Naranasan nyo na ba yung gumigising ka bawat araw, tapos di mo naman alam, para saan pa ba yung mga paghihirap mo? Para saan ba yung ginagawa mo? Di ba may patalastas po, may commercial, para kanino ka gumigising? Sana alam natin, para kanino tayo gumigising. Karamihan, alam ko sa inyo, gumigising kayo para kay Judith, ano? Sa 15 at 30, sa Judith ng inyong mga ng ating mga bills. Nakakatawa, pero totoo, lahat tayo may reason why we wake up every morning. So, ang Word of God po, so without it in our life will be pointless. Living is pointless. Sabi ng kanyang salita, God has transmitted His very substance into every scripture, for it is God-breathed. It will empower you by its instruction. Instruction. Diba? Hindi na ito magiging pointless. Kasi sasabihin ng Panginoon, saan ka dapat lumalakad. It will guide your steps and it will guide your stops. God's Word will tell us where to go, when to stop. Amen po ba yun? He will not only instruct us, pero through His Word, we will be corrected. And He will also give us the strength to take the right direction. Amen po ba? Direction is where to go, instruction is what to do. Nakuha po natin. And definitely, the Word of God will lead us deeper into the path of godliness. Pag sinabing godliness, doesn't mean perfect, doesn't mean sinless, pero pag sinabing godliness, is you recognize God in your life. Amen po ba yun? Kasi tayo minsan or kadalasan, ginagawa lang natin genie ang Panginoon. Tayo yung nag-wish kung anong gusto natin. Lord, gusto ko to, bigay mo to, ilagay mo yan. Tama po, pero ang Panginoon po natin is not a genie, He's a God. And He has authority. And being able to walk the path of godliness is recognizing His part, His authority in our life. Yun po ang ibig sabihin. Tama po? Hindi natin isinasangtabig ang Panginoon. Nakuha po natin. So yun po, ibig sabihin, napakabuti po kapag meron tayong salitang binabasa, nagsisilbi natin mapa. To the right direction, we will be led by God. Pangatlo po, without God's Word, life is fruitless. Amen po ba yun? Sabi nga po, fruitless. Which has become to you as indeed in the whole world it is bearing fruit and increasing, as it also does among you since the day you heard it and understood the grace of God in truth. So dyan po sa binasa natin, pinutol ko na yan eh. Pero sabi doon sa ating scripture, sa Colossians 1:6, tama po ba? Ito yung nakasulat dyan. Sa 1:6, the Passion Translation, ang nakalagay doon, powerfully changing hearts. Hindi na ilagay, ano? Pero nakalagay doon sa scripture ng ating, asa na ba? Tingnan ko nga. Sa ating The Passion Translation, and please bear with me po, gusto ko kasing mabasa natin ang ating scripture sa The Passion Translation, Colossians 1:6. Ito po ang kanyang pagkakasabi ng kanyang salita ng Panginoon. Sabi niya doon sa kanyang scripture,
This is the wonderful message that is being spread everywhere, powerfully changing hearts throughout the earth, just like it has changed you. Every believer of this good news bear the fruit of eternal life as they experience the reality of God's grace. So akalain nyo po, ito yung exact na nakasulat sa Colossians 1:6, ano po, wonderful message that is being spread everywhere, powerfully changing hearts. Wala pong nagbabasa ng salita ng Diyos na nanampalataya sa Panginoon na ipinapahayag sa salita ng Diyos na hindi mababago ang puso. Amen po ba yun? Sa 40 days na kasama ka, there are things that have happened in your heart. Maybe hindi mo na-recognize, pero merong nabago. Merong nangyari. Hawakan mo yung puso mo, sabihin mo, may nangyari. Sa oras na to, meron pang nangyayari at may ginagawa ang Panginoon. Powerfully changing hearts. Yun yung sinasabi. Tama po. At kapag may pagbabago, it will change us. It changes our hearts and it changes our hearts and it changes us. Sabi dito, powerfully changing hearts throughout the earth just like it has changed you. Papaano natin malalaman na nabago ang puso ng isang tao? Simple lang po. May kita mo, mababago din siya. Amen po. Kung ikaw ay galit sa iyong magulang, meron kang sama ng loob, malalaman mo na nabago ang iyong puso kapag kaya mo na siyang patawarin. Kapag kaya mo na siyang inikan, kaya mo na siyang batiin sa birthday niya. Tama? Kaya mo na siyang tulungan sa kanyang mga pangangailangan at times. Tama po ba yun? So sabi ko natin, without God's word, life is fruitless. Alam niyo po, ang pinakang achievement ng isang puno ay kapag ito ay namunga. Ganun din po sa isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano, makikita mo na buhay ang salita ng Diyos at kumikilos sa kanyang buhay kapag ang kanyang puso ay nabago at siya mismo ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. So napakailan po na makita natin yan. Ganun po kahalaga ang bunga. Amen po. Sabihin mo, bunga. Ang mga Kristiyano po na nagbabasa ng salita ng Diyos ay hindi po nagbubunga nga lang, kundi nagbubunga. Amen po ba yun? Ibig sabihin, nakikita yan sa atin. Kasi kung tayo po ay hindi nananampalataya sa salita ng Diyos, maingay lang tayo. Bubunga lang tayo. Pero kapag tayo nananampalataya sa salita ng Diyos, isinasagawa natin ito kahit tahimik tayo. Makikita na tayo ay nagbubunga. Amen po ba yun? Alam niyo po sa salita ng Diyos, talagang makikita din natin doon. Sabi sa salita ng Diyos sa Philippians 1:11, may you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ. For this will bring much glory and praise to God. Sabi po natin, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at buhay. Kapag ito'y pinanampalatayanan natin, dahil po ang nagpapatotoo at nagsasagawa ng mga sinasabi sa kanyang salita ay ang Diyos na ipinapakilala sa kanyang salita. Walang iba kundi si Jesus. At sa salita ng Diyos, sinasabing ganon, may you always be filled with the fruit of your salvation. Kanina, sabi natin, the Word of God changes our hearts and it changes us. So, doon po nakasulat din na kung paano ba tayo maligtas, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan, paano ipahayag na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas. Wala pong taong naligtas na hindi na bago. Our salvation has a fruit. Philippians 1:11. At ano po ang bunga ng ating kaligtasan na tayo ay binago ng Panginoon? Ito ay righteous character produced in your life by Jesus Christ. Kaya totoo yung kanta ni Michael V. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Because righteous character is a product of the Holy Spirit. The Spirit of Jesus Christ sa ating buhay. Kaya kailangan mo ang Diyos kahit yung pinakamabait at mabuting taong kilala natin. Pag humarap po tayo sa Panginoon, He will not be declared righteous unless He has placed His faith in Jesus.
Sabi po gano'n sa Message version, a life Jesus will be proud of, bountiful in fruits from the soul. Ano ba yung compose ng soul? Our mind, our emotions. Tama po, nalimutan ko yung isa, yung ating kaluluwa. Ang ganda ng sa message na to, sabi po dito, a life Jesus will be proud of. Kapatid, pag nalaman nilang born again ka, Kristiyano ka, tapos alam nilang si Jesus ang Diyos mo, mapaproud ba si God sa'yo? Mapaproud kaya si God sa akin? Kapag nakita niya yung buhay ko. Sabi nga bountiful in fruits from the soul. Ibig sabihin, the way we think, the way we act, the way we do things, the way we perceive things, the way we feel toward people, yun po ay mababago, matatransform. Kasi nagkaroon ng buhay yung ating puso dahil sa salita. Ito po yung phrase na nakalagay sa message version ng Philippians 1:11, making Jesus Christ attractive to all. Grabe, no? Yung tipo pag nakita, ano ba yung meron dyan sa Jesus na yan? Bakit ganyan to si sister? Bakit ganyan to si brother? Bakit ganyan tong estudyante ko? Bakit ganyan tong kaibigan ko? Diba? Pag attractive ang tao, it will draw people. Tama po? Diba? Pag attractive tayo sa isang bagay, dudumugin natin eh. Sasabihin nga making Jesus Christ attractive to all, getting everyone involved in the glory and praise of God. Amen po ba yun? So tayo yung titingnan at sa buhay natin, dapat tayo ay namumunga. A life that is fruitful, tama po, makes Jesus proud, and at the same time, when others see us, it will make Jesus Christ attractive to all. Tama po? Kaya wag natin sabihin, kapatid, wag mo akong tingnan dahil imperfect ako. Diba, kapatid, wag mo akong tingnan dahil matitisod ka. Pag dun po tayo humawak lang, di tayo magsisikap sa tulong ng banal na Espiritu na mabuhay into Christ-likeness at lumago into a Christ-like and righteous character. Tama po, tandaan natin. Through Jesus Christ and in Jesus Christ, Christ-like, righteous and Christ-like character is possible sa atin. Tama po, kasi tayo yung titingnan. Ano ang ginagawa ng Jesus na yan? Sino ba yung Jesus na yan? Ano ba yung kapangyarihan ng salita na yan kapag pinanampalatayan? Nakuha po natin, our salvation has a fruit, so as our repentance, ang ating pagsisisi. Matthew 3:8, you must prove your repentance by a changed life. Buhay na binago. Change of behavior. Because the change of behavior proves a change of heart. Tama po. Kung sa asawa mo, galit ka, syempre, hindi mo paghahayinan. Kung babae ka, yung paghahayinan ng pagkain, hindi mo paghahanda ng damit. Kung ikaw naman yung lalaki, hindi ka muna mag-iintrega ng pera. Pero kapag nagkaroon ng change of heart, ano po, you will do the opposite. Ibig sabihin, repentance as a fruit, change of behavior. Diba? And that's what makes our lives fruitful. Tama po? Our life is fruitless without the Word of God, and we are fruitful. Our life bears fruit with the Word of God. Amen po ba yun? Pang-apat, letter D, without God's Word, life is meaningless. Ano ba ang kahulugan at kahulugan ng buhay natin? Tama po. Sabi ng mga ngaral, Ecclesiastes 12:13, Good News Translation, after all this, there is only one thing to say. Letter D. Letter D na po tayo. Sabi ganon, have reverence for God and obey His commands because this is all that we are created for. Ecclesiastes 12:13. Ayan. So ito po yung nakalagay. Sabi ng mga ngaral yan. Ano ba yung pagkakasabi ng mga ngaral sa Tagalog? Ito yung kanyang sinabi. Ano po? Yan po ay Ecclesiastes na kung saan ito yung pinakang nakasulat, sabi natin, hanapin ko muna. Yan. So, antayin niyo po ako. Ano po? Saglit lang, patience is a virtue. Sabi natin, Ecclesiastes 12:13, ito yung sabi ng mga ngaral. Sabi niya dito, ni Solomon, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos,
dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. So sabi dyan ni King Solomon, pag binasa niyo sa chapter 1 hanggang sa 12, isa lang yung conclusion ni Solomon, ng writer ng mga ngaral. Sabi niya, sinabi niya dyan na after he experienced everything, after he has satisfied himself for everything that the world can offer, ito lang yung kanyang conclusion. Life is meaningless. At ang sabi niya, obey His commands because this is all that we were created for. Ano ibig sabihin? Kasi po diba sa Matthew, sa Isaiah, sabi nga nun, heaven and earth will pass away, but the word of God stands forever. Mawawalan lahat ng bagay sa mundo. Pero ang tanging mananatili lang ay ang salita ng Diyos. Alala niyo po yung kwento ko dati, nung nagkaroon ng sunog sa isang bayan. Pagkatapos alam niyo po lahat, pero may isang aklat na hindi nasunog. Ano po? And that is the Bible. So, hindi ko alam kung gaano katotoo ang kwento, but this is just an illustration. Ano po? Anything in this world, even heavens, tama po, will pass away, mawawala, pero the word of God will stand forever. So, ibig kong sabihin, ang tunay na kabuluhan ng buhay ay ang masunod natin ng salita ng Diyos, katulad ng sinabi ng mga ngaral. Sa 2 Timothy 3:16, the Message version, there's nothing like the written word of God for showing you the way to salvation through faith in Christ Jesus. Walang ibang katulad ng Biblia, katulad ng salita ng Diyos. Amen po ba yun? So nakuha po natin, God's word brings life to our hearts. Because without God's word, our life is clueless, living is pointless. Ano yung pangatlo? Life is, fruitless. At pang-apat, life is meaningless. Totoo po yan. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay sa ating mga puso. Meron pong isang kwento sa Biblia, sa Gawa 16:14-15, or sa Acts 16:14-15, makikita niyo po doon, isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga Thyatira. Siya isang negosyante ng mga mamahaling tela, kulay lila, at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Ibig sabihin, hindi binuksan ang kanyang puso ng Panginoon nang bigla lang. It was because there was Paul, andun si Pablo, nangangaral ng salita ng Diyos, ng buhay na salita ng Diyos. You see, nakita natin yan si Lydia. Diyan po sa panahon na yan, sila Paul ay nasa Philippi, yung main city sa Macedonia. Tama po. At siya ay nagtitinda ng tela. So, negosyante siya. At si Paul ng panahon na yan, ang ginawa nila, naghahanap, pupunta sila sa ilog kasi tinitingnan nila kung may lugar doon kung saan sila pwedeng manalangin. Tapos may mga babaeng nakaupo at isa doon si Lydia. At habang nagbabahagi si Paul ng kanyang salita, narinig ni Lydia yon, ang salitang buhay ng Panginoon nangusap sa kanyang puso at ang kanyang puso ay nabuksan. Binigyan ng buhay ng Panginoon. Nakuha po natin, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. At pagkatapos po, sabi dito, upang tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Sa mga pusong sarado pa po sa salita ng Diyos, ibukas po natin upang ang buhay po, the life that is eternal, tama po, the word that is life-giving, amen po ba, ay tunay nga pong manahan sa ating puso. So life has come into the heart of Lydia. Kung yan po ay nangyari kay Lydia, na nangyari din po sa atin, at kung first time ka man ngayon na nakikinig, yan din po ang nangyayari sa iyo ngayon habang pinapakinggan mo ang salita ng Diyos. Pangalawang bagay, sabi po natin, God's Word brings life to our homes. Ano po ba ang kaibahan ng bahay sa tahanan? Tahanan mo ako, di magbabago yun. Sana hindi lang natin kinakanta, no? Sana tinula ko na lang, no? Alam natin kung ano ang kaibahan yan. Tama po? So ito po yung kaibahan. A house is a physical, tangible building or structure designed for habitation. Pag sinabing tangible, nakikita, nahawakan.
Tama po, yung house po ay, ano lang yan, building lang siya. It can be a house, apartment, or condo. Habitation, tirahan. Kung saan nandoon yung mga tao. Tama po, physical space. Pero ano ang home? A home is an emotional concept representing a place of belonging, comfort, safety, and personal, familiar, and safe space. While house is a noun defining a structure, a home implies a feeling. Di ba po? Meron ba dito sa atin ngayon na sa inyo pong tahanan, meron kayong group, nagbabasa kayo ng Bible or nakikinig ng audio Bible ng inyong anak, ng inyong magulang, ng inyong pamilya? Kung to be honest, sa family po namin, hindi pa namin nagagawa yun, yung parang sama-sama. I would like to believe, and I believe meron kami mga personal Bible reading, pero yung as a family, uupo kami, pero that's in my heart. Actually, yan yung desire ko na sabi ko, dapat magkaroon kami niyan sa aming family. Tama po, kasi napakahalaga na ang salita ng Panginoon ay talagang napapakinggan, nababasa, napag-uusapan sa ating tahanan. God's Word brings life not just to our hearts, but to our home. Bibigyan ko po kayo ng ilang mga kwento sa Biblia bilang patotoo na ang salita ng Diyos na buhay at nagbibigay buhay na ay tunay nga po kapag dumating sa tahanan, sa ating mga tahanan, ito po ay magbibigay ng pagpapala. At ang tahanan iyon ay magiging established na maraming buhay ang mababago. Sa Gawa chapter 10, meron po doon isang centurion. Ito po ay soldier na namamahala sa batalyon ng mga Romano. Tama po, pero ang tawag po nun ay Batalyong Italiano. Pag binasa niyo sa ASD version. Sabi ang pangalan niya, ay ang centurion na yan, ang kanyang pamilya, sa chapter 10, verse 2, siya at ang kanyang pamilya, buong pamilya, ay sumasamba at may takot sa Diyos. Marami siyang naibigay na tulong sa mga mahihirap na Hudyo at palagi siyang nananalangin sa Diyos. Kasi given naman po yan, no? Maraming mga pamilya naman talaga na sumasamba sa Panginoon. Nagsisimba ng magkakasama, tama po, nananalangin, tumutulong sa mahihirap. So, yan mismo sumasalamin na sa lipunan natin o personally sa atin ng mga nandito ngayon. At sabi po doon, ng panahon po yan, yung centurion na yan, alas 6 ng hapon, ikikwento ko kasi yung haba pag binasa natin. Alas 6 ng hapon, nagpakita sa kanya ang anghel at sinabi sa kanya, narinig ng Diyos ang iyong panalangin at sabing ganon sa kanya ng Panginoon, ano ba yung sabi sa kanya? Nakarating o kinilala, natanggap ng Panginoon ang mga tulong na binigay mo sa mahihirap. Kaya sabi niya, magpadala ka ng tao papunta sa lugar kung saan sa tahanan ay nandoon si Pedro. Sabi niya ganon, na naninirahan sa tahanan ni Simon na nagtitinda ba ng balat. Sabi niya ganon, balat na siguro yung ginagawang mga tela din, sabi niya ganon. So, ang ginawa nito ng centurion, nagpadala siya ng 2 utusan at isang soldier. So, yung isa niyang soldier, sabi niya ganon, sa verse 7, na makaalis ang anghel, tinawag ni Cornelio ang 2 niyang utusan at isang katiwalang sundalo, tama po, sabi niya ganon, na sumasamba at may takot sa Diyos. So, yung isang katiwalang sundalo ng centurion ay sumasamba rin at may takot sa Panginoon. So, naglakbay sila. Habang papalapit na sila sa Joppa, siya naman, yung panahon na tanghali, umakyat si Pedro para manalangin doon sa kanyang tinutuluyan. Gutom na siya noon, gusto niyang kumain. Pero dahil inihanda pang pagkain, mananalangin muna siya, nakita siya ng pangitain. Merong tela na bumaba, nakatali yung 4 na ng tela, lahat ng uri ng hayop nandoon. Panghimpapawid, pangdagat, pangtubig. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, Pedro, kumain ka. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, ayoko pong kumain. Kailanman na hindi ko po nagawang kumain ng mga bagay na marumi. Pero sa verse 15, ang sabi sa kanya ng Panginoon, Pedro, wag mong ituring na marumi ang mga bagay na itinuring ng Panginoon na malinis na. Malinis na. So, 3 beses na nakita yung 3 beses na nakita yung yung pangitain na yon. Pagkatapos, nawala na to sa kanyang paningin. At siya namang dating yung mga utusan.
So dumating yung utusan, kung nandun si Pedro, tsaka yung soldier, tinanong nila, nandyan po ba si Pedro? Tapos, nagtanong sila kung ano ba yung kanilang kailangan. Sabi ni Pedro sa kanya. So, kinento ulit nila na yung amo namin, sabi niya yung gano'n, ay meron siyang kasama. Pagkatapos, sabi sa kanya, pumuntahan dito para makita ka at sabihin pumunta sa bahay. So, si Pedro, nagsabi sa kanya ang banal na spirito na ipinadala ko sila, kaya sumama si Pedro. So si Pedro, dumating siya sa bahay nila Cornelius din. Pero ang ginawa nung panahon na yun, pinatuloy niya yung mga tao na sinugo ng centurion, sila ay pinatulog niya muna, tapos kinabukasan sila pumunta doon sa bahay nung centurion. So pagdating niya doon, sa verse 24, sabi ganon, dumating sila sa Caesarea pagkaraan ng isang araw. Naghihintay sa kanila si Cornelio kasama ang kanyang mga kamag-anak at kaibigang tinipo niya. Tandaan niyo to ang anghel nagpakita kay Cornelio at sabi niya nun magsugo ng tao. Papunta kila Pedro. Pero nadatnan ni Pedro, nandoon ang buong pamilya. Tama? Nandoon ang buong pamilya. Nandoon ang kanyang kamag-anak, kaibigan, tinipon. Sa inyo po, priority niyo po ba na kapag merong gathering o mahalagang bagay sa inyong mga pagdiriwang ay may part ang Word of God? At kapag laging may Word of God, lagi po bang burden ng heart ninyo, desire ng heart nyo, na ba ang inyong mga kapamilya, kaibigan, kakilala, kahit kapitbahay, ay imbitahan at sila ay kasama para marinig nila? Yun si Cornelio. Kasi alam niya ang salita ng Diyos ay magbabago ng buhay niya at ng kanyang pamilya. So, nung dumating si Cornelio, sinalubong niya, salamat at pumunta ka. Buti naman pumunta ka. Gusto kong marinig ang pinapasabi sa iyo ng Panginoon. So, sa 36 ng Acts chapter 10, sabi ni Pedro, narinig ninyo magandang balita na inihayag ng Diyos sa aming Israelita. Magkakaroon ng magandang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ang tao. So, inagpapahayag na siya, nagsishare na ng Word of God, ng Gospel. Sa verse 43, sabi doon, sa Jesucristo ang tinutukoy ng lahat ng propeta ng ipahayag nila, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Bakit po? Kasi sabi sa Acts 4:12, sapagkat walang anumang pangalan sa silong ng langit na ang tao ay maliligtas, kundi sa pangalan lamang ni Jesus. At sabi doon sa verse 44-45, habang nagsasalita pa si Pedro na puspos ng banal na spirito, yung mga nakikinig at yung mga Hudyo na kung saan ay sumama kay Pedro papunta mula sa Joppa papunta kay Cornelius, nagulat sila. Kasi sabi din po ni Pedro diyan, kaming mga Hudyo, yung pinagbabawal sa relihiyon namin makipag-usap sa inyong mga hintil. Ibig sabihin, hindi nila kalagi. Pero sinabi ng Panginoon, huwag mong ituring na marami ang nilinis na niya. Sabi natin, di ba? We are washed by the word. Narinig na ng mga tao yan ng magandang balita. At alam niyo po ba, nung napakita ang anghel dyan sa centurion, sabi nga nun, nananalangin din nun si Cornelio. So, ibig sabihin, ano kayang pinag-pray nun? I would like to believe the centurion Cornelio was praying that God would send someone. Tama? If not, to explain to him what is the gospel, what is the word of God. The gospel is, Jesus Christ died for our sins, He was buried, He rose again, and He ascended into heaven. Tama po, yun ang gospel. Ang kamatayan ni Kristo, ang muling pagkabuhay ng kanyang pagbabalik. Nakuha po natin. So, narinig na nilang magandang balita. Diba? Ano kanyang prayer niya? Ibig sabihin, naniniwala ako, nagpipray si Cornelius, Lord, padala ka naman ng tao. Tama, padala ka ng tao na magpapaliwanag pa sa akin ng mabuting balita. Sumasampalataya ako sa iyo eh. At saka sa family ko kasi di ba tayo aminin natin. Medyo hindi tayo ganun kalakas ang loob magbahagi sa pamilya natin. At times, we pray for other people na, mag-share ka naman sa birthday ko kasi gusto kong ma-share yung kapatid ko, yung fiancé ko, yung kaibigan ko. Pero tayo medyo hindi pa natin ganun nagagawa. Possible, ganun yung nasa mindset ni
Cornelio, ano po? Kasi nung pagdating ni Pedro, alam niyo darating si Pedro, ay doon kung sinabi niya sa pamilya niya, andoon lahat, hindi lang pamilya, people in his area of influence and relationship, affinity and consanguinity, nandun lahat. Tama po? Pagkatapos lahat yun nakarinig ng ipinangaral ni Pedro, pagkatapos bumaba ang Banal na Espiritu sa kanila, sabi ni Pedro, hindi lang ang mga Hudyo, kundi ang mga Hentil. Tayo po, Hentil tayo. Naging anak lang tayo ng Diyos through faith. Ano po, naging anak tayo ng Abraham through faith. That is in Galatians chapter 3. Basahin nyo na lang po doon. Tama po, tayo naging lahi ni Abraham. Tayo po ay mga Hentil. Pero nakita, nung sinasabi, wag mong ituring na malinis, ay madumi ang nililisan na pwede sabihin, ang salita ng Diyos pamula sa mga Hudyo ay nadala papunta sa mga Hentil sa atin. Sabi mo, thank you, Lord. Amen po ba yun? Kasi hindi naman tayo Jew, hindi siya exclusive. Tama po? We have a universal gospel na para sa inyo po, sa sino man sumasampalataya. At nakita niyo po doon, ang mga taong yan ay nagpabautismo sa tubig. Baptism by water is what we call baptism of repentance, na tayo ay nagsisina sa kasalanan. Walang saving power, di nakapaglinis o bawas ng kasalanan, but baptism by water proves that we have been forgiven from our sins because of our faith in Jesus Christ. So baptism is just a public declaration of our faith in Jesus, no saving power. Gusto ko lang po bigyang diin. So you see, God's word brings life to our home. Amin po ba nanampalataya si Cornelio? Ang centurion, pagkatapos kinausap ng anghel, pinatawag si Pedro, pumunta si Pedro at ang sambahayan ay naligtas. Imagine ko, ano bang uri ng tahanan na meron kami dati. So kami naman, I would like to believe, nag-aaral kami mabuti, hindi naman kami nagwawalwal magkakapatid, pero talaga pong unchurched kami. We don't read the Bible. Tama po, pwede ko sabihin mabuting tao kami, pero wala kaming buhay na walang lahat. At wala kaming relasyon sa Panginoon. Sabi ko nga po ako, nagsisimba lang ako kapag birthday ko siya Pasko. Tapos, tataon ko pa yan na, patapos na talaga. Yung, sasabihin na ng Panginoon, ng pari, o sumayin niyo ang Panginoon, at sumayin niya rin, at sumayo kayong mapayapa. Ganun lang yung buhay namin, ganun yung tahanan namin. Mapasok, dadaan ng linggo, ang buong weekdays, walang prayer, walang reading ng Bible, pero ang dami namin Bible sa bahay. Tama po. And yung life namin noon, struggle talaga kami financially. Tama po. Kasi nakita ko talaga na kapag wala ang Panginoon sa tahanan at ang salita ng Diyos ay hindi ang pundasyon nito. Tama po. Darating po talaga ang panahon na malalaman natin yun talaga yung una. Kuha po natin. So God's Word brings life to our homes. Ayan po yung una na example natin, nakuha natin. Pangalawa po, yung nabanggit ko na kanina, sino yung babae na nagtitinda ng tela, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para makinig at maunawa ng sinabi ni Pablo. Sino po? Lydia of Thyatira. Sa Acts 16:13-15, ang binasa ko kanina ay yung verse 14, na kung saan binuksan ang kanyang puso. Ito naman po, sa verse 15, nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. Imagine mo po, doon sa lugar kung saan nandun ang mga babae, nangangaral sila Paul, si Lydia lang naman ang kanyang, ang kanyang nabahaginan, nakinig sa kanyang salita. Pero dumating sa panahon, ang kanyang sambayan ay nagpabautismo. Hindi po tayo nagbabaptize hanggat di tayo siguradong nanampalataya na yan kay Kristo. Bakit po? Kasi ang sinisigurado natin ay ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Saka lang tayo nagbabautismo sa tubig, patotoo na tayo ay nanampalataya na kay Kristo, and we are publicly declaring that we have placed our faith in the Lord Jesus. So, ibig sabihin, nagkaroon ng buhay. Nagbunga yung salita. Tama po, nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. At sabi nga, pagkatapos niya, kung naniniwala kayo na ako ay isang tunay na mananampalataya sa Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking bahay at nakumbinsi niya kami. Imagine, pinatuloy pa niya sa bahay nila sila Paul. So iniisip ko dito,
Si Paul kaya ang nag-share sa pamilya ni Lydia o siya na mismo? Because her heart has been given that divine life coming from the Holy Spirit because she has placed his faith in Jesus through hearing the Word of God, the living and the life-giving Word of God. Possible siya yung nag-share sa kanyang pamilya. Amen po ba yun? Huwag po tayong mahiya. Tama po? God does not expect us to be perfect or to be all-knowing sa Biblia. Share lang natin yung faith natin. Share lang natin yung word at may sariling buhay at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Banggitin natin at ito po ang kikilos sa kanilang buhay katulad ng ginawa sa atin. So na-prove po ba natin, God's word gives life to our homes. Sa sambahayan, kaya maging sa kaibigan ng centurion na yan, maging kay Lydia, ama po sa kanyang pamilya, meron pa po, Acts 16:25-34, Philippian jailer. I see. Ito po pala, sorry, I stand corrected po dito sa letter C, yung Philippi po pala, ito yung sinasabi ko sa Macedonia na nasa Philippi sila po, hindi po dun sa centurion. Kuha po natin. So ito po, Acts 16:25-34, patapos na po ako, pakinggan lang po natin ito. Gusto kong ma-establish natin na ang pinakang kwento nito, sila Paul at sila, yung kanyang kasama, Paul and Silas ay, ano po yung kanilang ginagawa? Sila ay pupunta sa bahay panalanginan. Tapos, araw-araw, ay sinasalubong sila ng babae na may kakayahang manghula. At yun po ay pinagkakitaan ng kanyang mga amo yung nag-aalaga sa kanya. Alam niyo yun, parang mga sindikato, di ba? Sa panahon ngayon, yung minsan may kita mo, hindi naman lahat, pero yung iba, minsan may kita may mga kabataan, may mga matatanda, pero yung mga inililimos sa kanila, ibinibigay, meron talagang nag-aalaga sa kanila. So ito, ganun din sa batang yun. Nainis at nairita na si Pablo, kaya sabi niya, sa pangalan ni Jesus ng Nazareth, lumayas ka. So iniwan ng espiritong yan, yung batang yun, at hindi na nanguhula. Nagalit yung mga nag-aalaga sa kanyang opisyal, siya ay pinakulong. At sa kulungan, ang ginawa nila Pablo, sabi nga nung pinakatagong kulungan, ibig sabihin sa dungeon na talaga, yun yung talagang pinakang sulok at pinakailalim na kulungan. At di pa po alam niyo yung mga nakakulong naman ngayon, posas lang, noon talagang inilalagay sa paa. May kita natin, hindi sila makakalakad. Pero sa kabila na yun, ang ginawa nila Paul, sila ay umaawit ng papuri at pagsamba. At lumindol, nakalag yung kanilang mga posas, bumukas yung mga lock. Nagising yung gwardya, at ang una niyang ginawa, kinuha yung espada, magpapakamatay na sana siya, kala niya tumakas ang mga preso. Nakuha niyo po. Pero, sabi ni Paul, wag, nandito kami lahat. Nanginginig yung gwardya, pumunta dun sa loob ng kulungan, lumuhod, sabi ni Paul, wag. Tapos sabing ganon, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? At sinabi sa kanya, nila Paul, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Alam niyo po, if you want your family to find that eternal life, free gift of salvation in Christ Jesus, it has to begin with you, in you. Sa'yo po magsisimula. Ako lang po ang unang nanampalataya. Sumunod ang aking mga kapatid at sumunod ang aking nanay. Tama po, ang nanay ko po ngayon, nagpapastora na sa Batangas. Mga kapatid ko naman po ay nasa gawain pa rin po ng Panginoon. Yun ang sagot ng kanilang sa ni Pablo sa guardian yan. Tama po, sa Philippian jailer. At alam niyo po, ang nangyari, sabing ganon, at ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Panginoon sa kanya. Sabihin mo sa sarili mo, ipangaral mo. Tama po? Pangaral natin. Pinangaral nila Pablo ang salita ng Panginoon sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Kahit malalim na ang gabi, sinama sila ng gwardiya at tinugasan ang mga sugat nila. Pagkatapos ito, agad siyang nagpabautismo kasama ang kanyang buong pamilya. Tandaan niyo po ito. The word of God must be preached because through hearing the word of God is faith, that faith is being conceived. Ipinapanganak ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagdinig sa salita ng Diyos. Pero paano nila maririnig kung walang mga ngaral? Amen po ba yun? So kita niyo po nagsimula sa gwardya, sabi niya gano'n, anong kailangan kong gawin? Sumampalataya ka.
At kapag sumampalataya ka, maliligtas ka, pati ang kanyang sambayanan. Bakit? Kapag ligtas ka, di ba sabihin, ligtas na yung asawa mo, kapatid mo? No. Faith is personal. Pero ibig sabihin, the grace that you receive is so amazing na hindi mo hahayaan na ikaw lang ang may lugar sa langit. Hindi mo hahayaan na ikaw lang ang makaranas ng pagpapatawad ng Panginoon at may susulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen po ba yun? Sisikapin mo yun. Kasi po ako ganon. Hindi ko madaling mga kapatid ko sa simbahan nung bago ako mananampalataya, pero I requested one of our pastors, na mag-handle ng Bible study sa aming tahanan. And unti-unti po yung sunod-sunod, hindi man magkakasabay, nag-commit at nanampalataya ang aking mga kapatid sa Panginoon. And soon enough, sila po ay nagpa-bautismo. Our water baptism or baptism of repentance is also a symbol that we belong to a certain local church. Amen po ba yun? Our faith, represents us as believer belonging in the universal family of the Lord Jesus. Pero our baptism of water represents that we belong in the local family of in our local church family. Nakuha po natin. So, ang galing po, nagtanong lang siya, sumampalataya siya, tapos nangaral si Pedro, yung mga pamilya niya ay nandun, isinama pa sa kanilang tahanan. Amen po ba yun? So, kaya po napaka-imposible na kapag nanampalataya ka, hindi ka magkakaroon ng pasanin na may yung pamilya mo rin, darating at darating po talaga yan sa ating family. Pang-apat po at panghuli, naalala ko po yung kwento sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. Yung magkapatid na si Martha at si Mary. Tama po. So si Martha kasi hospitable siya. Sabi nga gano'n, a person is hospitable if she is generous and is able to make his visitors to feel comfortable sa kanyang lugar. So yun si Martha. Pero, busy siya, ano kayong ihanda, ano kayong masarap, gano'n, no? Si Martha. Pero, nagulat siya, si Mary, hindi sa kanya tumutulong. Kaya, andun lang nakaupo sa may paanan ni Jesus. Actually, sa culture nila, hindi dapat umuupo ang babae malapit sa isang rabay, sa isang lalaki. Pero, breaking the cultural boundaries, yun ang ginawa ni Jesus eh. Nung dumating si Jesus, ang salita ng Diyos, hindi na lang para sa mga Hudyo, kundi sa mga Hentil, sa sino mang mananampalataya. Amen po ba yun? So sa Luke 10:39, si Martha ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Tama po, habang busy ang kanyang kapatid, siya ay nakikinig kay Jesus. Alam niyo po, na-imagine ko ngayon sa context natin, habang pinaghuhugas ka ng pinggan ng nanay mo, yung kapatid mo naman nagpipretend na may ginagawa sa inyo. Okay? Kaya may minimemorize. Tama? Para makaligtas sa gawain. Pero ito, hindi ganun si Mary. Tama po? Ang ginawa ni Mary, sabi niya ganun, umupo siya sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Sa Message version ng Biblia, Mary sat before the Master and hanging on every word he said. Bawat salita. Siguro alam niya yung verb, ilan yung pronoun, ilan yung noun, ilan yung yung mga consonant, mga ganyan lahat, no? Pag inisip natin, necessarily consonant, bibilangin niya pa, no? Siguro yung mga, alam niya din kung ano yung gerund, alam niya yung verb, alam niya yung adverb, kasi tuon na tuon siya sa bawat salita na sinabi ng Panginoon. Sa The Passion Translation, nagsabi doon, Mary sat down attentively, absorbing every revelation he said. Ano pakiramdam kapag may kausap ka, pero spacing out, yung tipong parang hindi naman nakikinig. Tama? Yung parang hindi ka naman, nakikinig, pero hindi ka naman naririnig. Tama? May ganun eh. Ako minsan din ako pagpagod na ako. Kaya kahit ang daming tao nagsasalita, kahit katabi ko lang, pagpagod ako at walang focus ko, hindi ko na po siya marinig. Pero, si Mary, by that time, sobra siyang tutok na tutok. Every word, walang malibanan. Bawat salita, mahalaga. Every revelation is said because the Word of God will appeal to our spirit, not just to our senses. Amen po ba? Every word of God we speak will help us to see that God is real. Tama po? The Word of God will help us to feel the reality of God. Amen po? Kapag ang salita ng Diyos ay binasa natin na buhay, nakita din natin buhay ng Panginoon.
Tama po, maybe not in audible voice, pero malalaman mo na nakikipag-usap sa iyo ang Panginoon. I cannot explain it, pero in your spirit, malalaman natin. So, yung makita po natin, no, sa Centurion, doon sa kay Lydia, sa Philippian jailer, at the same time, kay Mary, may kita natin na sila, talagang ganun kaalaga sa household nila, tinatanggap nila yung salita ng Panginoon. At alam mo ang sagot ng Panginoon kay Martha. Sabi gano'n, Lord, tingnan mo naman, kung hindi mo lang ako matulungan. Sabi gano'n, Martha, excited akong tikman yung niluluto mo, kung ano yung ihahain mo. Pero alam mo ba, sabi niya gano'n, may isang bagay lang ang kailangan. Sabi sa ASD, verse 42, Luke 10. Isang bagay ang kailangan. Sabi niya gano'n, sa The Passion Translation, one thing most important. At sa Word English Bible, sabing ganon, one thing is needed. Isa lang ang kailangan, isa lang ang mahalaga. At yun ang pinili ni Maria. Ano yun? Ang makinig ng salita ng Diyos. Kung meron sa atin na nagsisimba tayo, pero nagsiselfone lang tayo, nag-scroll lang FB, tigil mo yan. Tama po? Kung meron sa atin na nandun lang tayo physically present but mentally absent, yung mga tipong kung anong-anong gagawin, lalabas, may aayusin, di ba po? Siguraduhin po natin, pag tayo dumalo ng gawain, kahit ano pa yan, turn off nila yung CP nyo. Kung meron kayong client, di ba po, 2 oras lang naman mahigit. Iba nga, 1 oras lang ang pakikinig ng salita ng Diyos sa preaching. Ibigay na natin sa Panginoon. Hindi yung parang kailangan pa niyang umagaw ng oras. Kasi aminin natin yan, marami yan sa atin. Tama po? Magre-reply ng chat. O, ako hindi exempted. Hindi ko na i-justify na kahit ministry importante. Pero ngayon po pala, God is correcting me na once we are into listening to the Word of God, especially during Sunday service, midweek service, or anyone na nagpipreach, tama po, binabagay ng salita ng Diyos, no other extra movement. Wala utos at iniingatan ko ito sa aking puso. Pinahalagan ko ang mga salita niya na higit pa sa pang-araw-araw kong pagkain. So, wag niyo po akong sagutin na, ay, ako hindi naman ako mahilig kumain. Actually, lagi nga ako naka-fasting. Tama po? Alam niyo po, even when you are fasting, that is definitely the best way to let your spirit be fed in the Word of God. Amen po ba yun? Tama po? So, tingnan namin to, no? Napapanahon, Job 23:12, higit pa sa pang-araw-araw kong pagkain. Sino dito yung hindi makaalis ng bahay na hindi nag-breakfast, hindi makatulog kapag hindi nag-dinner? Tama? Pagkatapos, talagang inaantay na pumatak yung lunch break kapag siya nagtatrabaho. Kasi, gusto niyang malaman kung ano yung laman ng kanyang bento, no? Nadala-dala niya. So, ito po yun, no? Tingnan natin. Madalas, busy tayo feeding our physical body at walang masama doon. Pero we starve our spirit most of the time. Pero si Job, sabi niya, pinahalagaan ko ang kanyang salita. Pagigit pa sa pang-araw-araw kong pagkain. God's word holds the family together. Amen po ba yun? Kung gusto po natin ang ating buong sambahayan ay mas maging matibay, hindi magiging perfect, hindi exempted sa challenges, sa problema, or whatsoever, pero the Word of God will hold us together. The Word of God will hold our family together. Ano po? Listen mo yung Biblia para siyang, the most, the largest organ in our body. Sige nga, palaro tayo dito. Meron kayong prize sa akin. Pag tinype niyo po yung sagot, yung una kong makikita talaga sa comment, yun na yung winner, sama niyo na yung Gcash nyo. Tama po. The largest organ in the body. Ano po yun? Sige po, pwede nyo nang i-comment yan.
So napakahalaga po na makita natin, may nag-comment, wala daw sound, sana meron na. Ano po? Mahalagang makita natin that the Word of God holds us together. Hindi ko ibibigay yung sagot, pero sana ma-type niyo po kung ano yung sagot natin dyan, the largest organ in the human body. Mamaya, so it holds us together, the family together. Yun yung salita ng Panginoon. Meron nang sumagot, pero hindi yun. Ayan, meron na po. Ayan, sayang. Nauna si Norlene, pero ang sagot niya ay hindi yun ang hinahanap ko. Ayan, syempre, hindi na tayo papalag dito. Ang ating pastoral rose is the skin. The skin is the largest organ. Ano po? And the skin holds our body together. Ano po? Yan yung largest organ natin. Diba? Kung ang Biblia po ay organ, it is the skin. Tama po, that holds our body together. It holds our lives, our family together. Amen po ba yun? So nakakatuwa po, sabing ganon, napaka-importante na alam natin na ang salita ng Diyos ay buhay. Tama po, basahin man natin yung mga inspirational literature, Christian literature, sinulat ng mga pastor, anointed man and woman of God. Ito po ay magkikater tayo, but it cannot change our lives. Ano po, yung mga salitang sinulat nila, unless nakarelate tayo, hindi tayo nito mababago. Pero the Word of God, it has its own power. It has life. It is living. It is active. Amen po ba yun? Amen po ba? Nakuha po natin. Gusto ko pong magtanong, sino po ang nakabuo ng 40 days journey na ito? Sige po, i-count na natin yung nabuo mo ng 40 days, kahit hindi ka nakapag-tune in real time, pero nakapag-rewatch ka on the same day. Yun lang yung counting natin, Pero yung nag-rewatch ka on the other day, hindi na counted yun. Kunyari ako, noong 39th day, hindi ako nakapag-tune in ng 6 p.m., pero na-rewatch ko yan bago hanggang mag-12 p.m., counted yon. Sige nga po, para malaman lang namin sino po ang sumama sa journey na ito ng 40 days. Isulat po natin dyan. Ako, sure ako si Sir Bonkers, po. Shout out sa tropa ko yan, na may love life, ikaw na. Po, pero salamat sa pakikibahagi sa atin. So, sino po sa atin ang walang Biblia, pero bumili na ng Biblia, na nagsimula ang journey, wala kang Biblia, pero bumili ka na ng Biblia ngayon? Sino sa atin yung nagbabasa na ng Biblia na dati hindi ka naman nagbabasa? Alam po, ang aim ng journey na ito is not to promote the Bible, but to encourage us to have our own Bible and let the Bible, the living Word of God, change us. Amen po. Napakahalaga ng 41 days. Tama po? Tandaan natin, 40 days sinabi ni Tingting kahapon, ni Miss Christine Faye. Ano yung significance ng 40 days, no? Kasi doon na yung mga spy, pumunta para itingnan yung promised land. Diba? After 40 days and 40 nights, natapos ang Great Flood. Asking si Jesus. Pagkatapos, sa wilderness, at siya'y tinanong ni Satan. Pero alam niyo po, sa verse 17, si Jesus ay pumunta sa lugar kung saan siya ay nagsimulang mangaral ng salita ng Diyos. So mahalaga ang day 1 to 40, establishing our backbone, spiritual backbone, to love the Word of God and to preach and to live out the Word of God. But the 41, the 42, and the upcoming days of our lives would really matter. Kasi kung ano yung nakuha natin at naging impact sa atin ng 40 days, yun po yung i-execute natin at isa sa buhay natin from this 41st day of journey. Hindi po tapos ang journey natin. In our lifetime, there has to be a journey in the Word personally. Hindi man tayo naka-online. Sabihin nga po, salitang buhay at nagbibigay buhay. Amen po ba yun? The living Word of God and the life-giving Word of God. So let me recap. Tama po? The Word of God is living and life-giving. Tama po? Source of energy. It bears fruit sa ating buhay. Yan po yung dapat nating makita. Unang-una, God's Word brings life to our hearts. Napaka-importante po niyan. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos na mailagay sa ating puso. For without God's Word, life is clueless. Life living is pointless. Ano po yung pangatlo?
Life is, fruitless and life is meaningless. Yung pangalawa, God's Word brings life to our homes. Napaka-importante. The Word of God holds our lives together. Hayaan niyo po magtapos ako sa salitang ito. Ito po yung nakalagay sa John 20, verse 30 to 31. Ito po yung kanyang sinabi. Nandyan po ba? Wala na. Sabi doon, pagkatapos dinala niya, tama ba? Teka, bakit iba yung nakalagay ko dito? Sige nga po, babasahin ko na lang. Nailagay pa, John 20. Let me read sa aking Biblia. Sa Tagalog. Bakit parang yung aking notes ay... Okay, ito na po. Sabi dito, verse 30, John 20, 30 to 31. Marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad niya ang hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit ang nasa aklat na ito ay isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Mesayas, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. You see, ang dami pa pong hindi nakasulat sa aklat na to. Pero lahat ng nakasulat dito ay naisulat upang sumampalataya tayo kay Jesus, na siya nga ang Kristo at siya ang anak ng Diyos. That is the very goal and reason why this book is being printed. Tama po, and why the Word of God needs to be proclaimed and propagated so that people may believe that Jesus is the Christ. And through Him, we will be having our eternal life. Amen po ba yun? Nakalagay John 20, 30, 31. Tandaan niyo po yan. Amen po ba? Marami pang hindi nasulat, pero kaya lahat ng nakasulat dyan ay naisulat upang tayo ay manampalataya kay Kristo Jesus. Meron po ba dito sa atin ngayon na hindi pa gumagawa ng desisyon na manampalataya kay Kristo? Paano po ba manampalataya kay Kristo? Romans 10, 9. Sabi nga doon, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and would believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ikaw ay maliligtas. Pag sinabing maliligtas, ikaw ay hindi napaparusahan ng kamatayan o habang buhay na pagkawalay sa Panginoon dahil meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil natapos mo ang journey, kundi dahil nanampalataya kang si Jesus na ang Kristo. Siya ang Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi mo pa nagagawa yan ngayon, ako'y sundan sa panalangin, Panginoong Jesus. Patawarin ako sa aking mga kasalanan. Salamat sa gawang tinapos mo sa cross. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Pinapahayag ng aking labi na ikaw ay Panginoon at ako'y nananampalataya ng buong puso. Ikaw ay nabuhay mula sa mga patay. Pangunahan ng aking buhay, salamat sa iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ay aking tinataas at pinanakila. Ngayon, ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, salamat sa oras na ito, sa mga nanalangin. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga taong nakinig. At sa magre-rewatch nito, alam namin, meron ka pa rin mensahe sa amin. Ito ay aming itinataas at pinapupurihan, pinanakila at sinasamba. Tapos na ang journey in the Word online until we resume. Pero alam namin the impact, Father God, and how the Word has operated in our lives. Alam namin ito'y magpapatuloy. Sa aming personal na lakbayin, sa iyong salita, magpapakahayag kang personal, Panginoon. Taas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Marami pong salamat sa mga nakinig ngayon. Huwag po muna kayong umalis at gusto namin kayong anyayahan. Every Sunday po, meron kaming dawn service as early as 6 a.m. at 9 a.m. po. Dalawa po yung ating service. At kapag midweek naman po, 6 p.m. Ako po personally, gusto ko pong magpasalamat sa mga pastors namin. Pastor Ruben sa Quezon po yan. Yan po ay barkada ng aming senior pastor na si Pastor Florence. Axpulilan, si Pastor Chris, at ang kanyang mga
preaching leaders. Hindi ko po isa-isahin kasi ipapakita na lang natin mamaya. Pastora Rose Acorda sa Acts and Billy Cagayan, Pastora Arlene sa Acts Batangas, Pastor Elmer at Pastora Tessa sa Acts Laguna, Pastor Jonathan at Pastor Clint sa Acts Thailand, Pastora Mulet at Pastor Janelle sa Acts SJDM, syempre po sa main, Pastora Nenet, mga preaching leaders natin at preaching elders. Meron ba akong nakalimutan? Sana wala, nabanggit ko naman lahat. Acts SDCF, po kila Pastora Jen, soon to be, po kila Pastor Anthony, at sa kanilang mga leaders. Nagpapasalamat po kami sa inyong pakikiisa. Alam po namin tapos na ang journey, pero ang bunga ng salitang buhay at salitang nagbibigay buhay ay may kita po sa atin sa araw-araw. Pagpalain po kayong lahat. We will resume after April. Kita-kita po tayo every Friday sa ating TGIF. God bless po sa inyo. Special thanks sa lahat ng staff sa Midehi. Salamat po sa mga staff natin na nag-aasikaso ng mga technicalities, tama po, sa mga pastors natin, above all sa inyo po na nakiisa. So, hindi naman ako bias, pero special shout out sa aking kaibigan, kay limot pa kaibigan, pero hindi naman pangalan, Pastor Bonkers Gabina. Sir Bong, God bless po sa iyo. At purihin po ang Panginoon. And I would like to say hello to Pastor Peter Gayco and Pastor Rosemary. Thank you for tuning in. God bless you. Yes po, praise the Lord, and thank you for praying along with us. God bless po, Sir Bong. I'm expecting na makasama ka rin namin face-to-face one of these days. And please tune in every Sunday, 9 a.m. po sa ating gawain. God bless po sa inyo. Purihin po ang Panginoon. So 40 days, mas-stop na yung LSS nyo sa ating tapat mong salita. So once again, pakinggan natin ang awit na yan habang ating pinapanood ang ating simple acknowledgement sa lahat ng mga tagapagsalita natin sa nagdaang 41 days of journey in the Word. Ako po si Pastor Rasmin, signing off. God bless po sa inyo. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mine?
Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain.